Hindi ibig sabihin na umuwi yung crush mo dito sa Batangas, mamamasukan ka na bilang yaya ng mga anak niya. Kaya nga may maliit na tindahan kayo para hindi ka na magtrabaho, di ba? Paalala ni Daniela nang malaman nito ang kanyang plano. Napasimangot si Emilia. At sa tingin mo, hindi ako nagsasawak kakatinda dito sa sentro? Hindi ako nakapagtapos ng koleyo. Pero may mga test the certificates ako, no? Lalo na sa bread and pastry at caregiving. Pwede akong kumuha ng trabaho sa Manila kung gugustuhin ko. Pero ayaw ng mga magulang ko mapalayo ako sa kanila. Alam ko namang ginagawa nila yon dahil mahal nila ako. Bilang nag-iisang anak nila, pero minsan kasi nasasakal ako. 27 na ako. Hindi man lang ako nakatikim ng kahit konting kalayaan. Hindi nakasagot si Daniela at malungkot lamang itong tumingin sa kanya. Puro na lang ako bahay, tindahan. Gusto ko naman yung bagong siniri. Dugtong niya sa bayo ko. Nang may lumapit na customer, agad niya yung inasikaso. Kung may talent lang ako gaya mo, diba? Eh di sana pinagkakitaan ko na rin. Maniwala ka sa akin, hindi ako ganong kumikita sa pagdidibuho. Kasi mahal na ang materials ngayon. Pagtutol ni Daniela, sabay, tinitigan ng ginagawa nitong larawan. Hindi ako naniningil ng mahal. Kasi wala na magpapadrawing sa akin kung magtataas ako ng rate. Eh, hindi naman sapat yung kinikita ko, sa totoo lang. Eh, bakit di ka mag-multitask? Magtinda ka sa umaga, tapos mag-drawing ka sa gabi. Suhestyon ni Emilia, kaya napakunot ang noon ni Daniela. Ikaw ang pumalit sa akin magtinda, kasi mamamasukan ako bilang yaya. Matagal na tinitigan siya ni Daniela bago ito napalatak. Sabihin mong hindi kay Benjamin, ha? O baka naman sa kanya talaga? Si Benjamin ang dahilan kaya gusto mong mamasukan bilang yaya? Kapag hindi, papayag ako. Pero kapag sa kanya, ewan ko na lang. Hindi na nag-abalang magdahilan pa si Emilia. Dahil totoo ang hinala ng kanyang kaibigan. O diba, sabi ko na maliban sa kagustuhan mo maging yaya ng anak ni Benjamin, layunin mo talaga mapalapit sa crush mong yon. Hindi mo masasabing gusto ko mapalapit sa kanya. Kasi malapit na kami nung high school pa lang. Pagtatama ni Emilia sa kanyang kaibigan. Matagal na panahon na yon. Ilang taon na lumipas, Emilia. Hindi mo sigurado na kilala ka pa ni Benjamin hanggang ngayon. Hindi ba? Isa na siyang sikat na direktor. Hindi agad nakapag-isip si Emilia. Dahil hindi niya yun kailanman naisip. Maaaring ang hindi na siya makilala ni Benjamin kapag nagkita sila. At bilang isang sikat na direktor, posibleng hindi na ito mababahiran ng lupa simula nang nanirahan ito ng Maynila. Hindi ko naman sinasadyang saktan ka, Emilia, pero posible yon. Mahinang dugtong ni Daniela at humugot ng malalim na hininga. O sige, ako na magbabantay sa tindahan niyo. Mamasukan kang kasambahay kung gusto mo. Basta mag-iingat ka lang. Huwag kang masyadong mahulog kay Benjamin. Ako na bahala sa mga magulang mo. Sabihin mo na lang, sa bahay ka muna matutulog simula ngayon. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? Para sa future namin ni Benjamin? Asar na nag-ikot na mga mata si Daniela. Tigil-tigilan mo ako sa kalandian mo, ha? Bago pa magbago yung isip ko, Emilia. Pag ako nainis sa'yo, isusumbong kita kay Tita. Sungit naman ang kaibigan ko. Alam ko namang mahal na mahal mo ako eh. Bukas sa bukas agad, pupunta ako sa Hacienda Ruiz. Good luck. Saad naman ni Daniela. Kaya napangiti na lamang siya sa kaibigan. Noon pa man, batid niya na mapagkakatiwalaan niya ito tuwing kailangan niya ng tulong. Maagang nakarating si Emilia sa Hacienda Ruiz kinabukasan. Kung noon, nadadaanan niya lang yon, ngayon naman hindi siya makapaniwalang nakatungtong na siya sa lugar na yon kung saan buong buhay niyang hinangaan. At masasabi niyang
mas maganda ang mansyon sa malapitan. Ang mansyon ng mga Ruiz ang pinakamagandang bahay na nakita niya sa buong Batangas. Ang ganda pala talaga ng mansyon. Ani Emilia sabay lingalinga sa loob ng bahay habang tinatahak niya ang opisina na itinuro ng gwardya sa gate. Nang matunto niya ang opisina, inihanda niya ang sarili bago siya kumatok. "Come in, please." Sagot ng buong boses mula sa loob. Nang marinig niya ang boses ni Benjamin, nakaramdam agad si Emilia ng konting kaba at pag-aalangan. Ganon na ata katagal nang marinig niya ang boses ng lalaki dahil hindi niya inaasahan na ganon kalalim ang boses nito. Ganon pa man, tinulak ni Emilia ang pinto at pumasok. Nagtama ang kanilang mga mata at nakita niya ang pagkagulat na bumahid sa mukha nito. "Hindi ba ikaw ang classmate ko nun?" Kaswal na tanong ni Benjamin habang patuloy itong nag-iisip. "Classmate kita nung high school, alam ko. Wait, huhulaan ko ang pangalan mo. Hindi ba yon Emma? Emanuela? No. Emily? Emiliana? I'm sure it starts with an E though. Ano nga ulit yun?" "Emilia." Sagot niya upang hindi na ito mag-isip pa. "Right, Emilia. Naaalala kita. Sa'yo ako nangongopya ng assignment nun, di ba? Kapag nakalimutan kong gumawa." "Anong nakalimutan? Hindi ka naman talaga gumagawa." Bulong ni Emilia sabay ngiwi ng palihim. "Salamat pala, ikaw ang dahilan kung ba't ako nakapagtapos na high school." Dugtong ni Benjamin sabay ngiti sa kanya. Kung meron mang hindi nagbago kay Benjamin, yon ay kung paano ito ngumiti. Gwapo pa rin ang lalaki, kahit na nagmature ang mukha nito at tinubuan ng balbas. Naroon pa rin ang kislap sa mga mata nito sa tuwing umingiti ito. At nananatili ito bilang hinahangaan niyang tao. Makalipas ang maraming taon. Hanggang ngayon, nandoon pa rin ang tuwa sa kanyang kaibuturan kapag malapit ito sa kanya. "Ano pala sadya mo dito sa bahay?" Alam ko na. May utang ako sa inyo high school, no? Magkano ba yon? At mabayaran na." Hindi na napigilan ni Emilia ang paghalakhak. "Wala. Libre ko na sa yung binuraot mong frutos sa akin araw-araw. Narinig ko naghahanap ka daw ng yaya. Pwede ba ako mag-apply? Total, kailangan ko na extra income eh." Natulala si Benjamin sa kanya bago ito napangiwi. "Sigurado ka ba? Baka tumanda ka na maaga kapag namasukan ka bilang yaya ng mga anak ko. Quintuplets, 5 silang aalagaan mo." "5?" Agad niyang tinakpan ang bibig nang mapagtanto niyang napasigaw siya sa gulat. 5 ang anak mo? 5 ang aalagaan ko? "Oo, kung papayag ka. Sa akin naman walang kaso kung ikaw magiging yaya nila kasi kilala kita. At panatag ako ipagkatiwala ang mga anak ko sa'yo. Ang tanong, kakayanin mo ba?" Kinailangan ni Emilia huminto ng saglit upang mag-isip. Iisipin niya palang na 5 ang aalagaan niya. Pakiramdam niya napapagod na agad siya. Pero hindi siya humarap kay Benjamin upang sumuko lamang bandang huli. Naroon siya upang mas mapalapit kay Benjamin at kunin ang loob nito. "Oo naman, laking Batangas ako eh. Walang bagay na hindi ko kakayanin, no?" Napangiti si Benjamin sa kanyang sagot at napatango. "Oo nga naman, ikaw lang ata ang babaeng kilala kong humarap sa mga bullies dun sa high school. Muntikan ko na makalimutan kung gaano kakatapang. I would be glad if you will be the babysitter of my children, Emilia." Desidido din ako sa plano kong maging babysitter. Alam kong hindi magandang tanong to pero pwede ko bang malaman kung nasa ng ina ng mga bata? Nang kumupas ang ngiti ni Benjamin, agad namang kinurot ni Emilia ang sarili dahil nalaman niya agad na maling desisyon na nagtanong siya. Hindi mo naman kailangan sagutin kung sa tingin mo hindi yun dapat malaman ng iba, lalong-lalo na kung anak sila na ate ko. Sabad nito, kaya napatigil siya sa pagsasalita. Alam ng lahat dito sa Kalatagan na tinanggihan ko ang pagiging hasyendero para ipursu ang kagustuhan ko maging direktor. Kaya naman ang ate ko ang naging tagapagmana, ina lolo at lola. Pero namatay na siya nung
nakaraang buwan. Kaya, responsibilidad ko ang hasyenda at ang mga anak na ate mo. Si Emilia na ang dumugtong noon, nang unti-unti niyang naiintindihan ang dahilan ng pagbabalik ni Benjamin sa Hacienda Ruiz. I'm sorry, Benjamin, nagtanong pa ako. Pilit nang umiti ang lalaki. It's okay. Don't be sorry. At least no more pain for ate now. At kasama niya na ang asawa niya sa langit. Nasa stable naman ngayon ang pamangkin ko. Na ngayon mga anak ko na. Pwede ka sumubok mag-alaga pero hindi mo kaya maintindihan ko. Hindi sila madaling alagaan. May nakuha akong yaya sa Manila pero hindi na sumama sa akin dito sa Batangas dahil sobrang kulit nila. Kung kaya mo silang paamuhin, mabuti. Pero kung hindi, kailangan ko ulit maghanap ng tagapag-alaga. Huwag kang mag-alala, kakayanin ko sila. Saad ni Emilia sabay labas na sa opisina. Proud ng ngiti ang huling nakita niya sa mukha ni Benjamin bago niya hinanap ang kwadra. Pagbukas pa lamang niya sa back door, nadinig niya agad ang matinding pagtatalo ng mga bata. Kaya naman, mabilis niyang sinarado yun ulit at natulala. Hindi. Masyado lang siya nagpapasikat kay Benjamin nang sinabi niyang kaya niyang alagaan ang mga pamangkin nito. Sa ingay pa lang ng mga bata, alam niya agad na hindi magiging madali yon. At hindi pala nagbibiro si Benjamin nang sinabi nitong makukulit ang mga bata. Ano, Emilia? Kaya pa ba? Naghahamon niyang tanong sa sarili, sabay sa bunot sa sariling buhok. Ganito ka na ba talaga kadesperada para mapalapit kay Benjamin? Good luck na lang talaga sa iyo, girl. Bago pa man makahuma si Emilia, sa kanyang natuklasan, biglang bumukas ang pinto at sunod-sunod na pumasok ang 5 bata. Puno ng dumi ang damit ng mga bata at halatang nagtataka nang malampasan siya. Who are you? Tanong na isa sa mga bata. Hi! Ako ang bagong yaya niyo. Pagpapakilala ni Emilia sabay ngiti sa mga ito. Sabay na tinignan lamang siya ng mga ito mula ulo hanggang paa at sabay-sabay siyang tinalikuran. We won't bother introducing ourselves. Mukhang di ka rin naman magtatagal. Wika ng isa sa mga quintuplets at nilampasan siya. Nang tuluyan na siyang naiwan mag-isa, napatungangan na lamang si Emilia sa kanyang natanggap. Hindi niya inasahan ang sagot ng bata at mukhang mahihirapan siya at matatagalan siyang maging malapit sa mga ito. Maya-maya, nakita niyang papalapit si Benjamin sa kanya. Nakita mo na ba sila? Oo, ang lalaki na pala nila. Yeah, 9 years old na sila kaya may katigasan na ulo. Halika, ipapakilala kita. Sumunod si Emilia kay Benjamin at habang paakyat sila, sabay silang nabigla ni Benjamin sa putik na bumungad sa kanila sa hagdan. Araw-araw na lang. Inis na sambit ni Benjamin sabay lumingon sa kanya. Pasensya ka na, Emilia. Lilinisan ko na lang yan. O di kaya tatawagin ko yung tagalinis ng mansyon. Hindi lang ito ang unang beses na nangyari to. These kids. Sinusubok talaga ang pasensya ko lagi. Huwag ka magpa-apekto. Hindi ko alam ang nangyari pero mukhang may gusto iparating ang mga pamangkin mo. At aalamin ko yon. Pagtitiyak ni Emilia, kaya napanatag naman si Benjamin. Sa ikalawang palapag, naroon sa terrace ang 5 bata habang puno ng putik ang mga damit. Kahit na alam ng mga ito madudumihan ang puting sofa, humiga pa rin ang mga ito at nagpagulong-gulong. Pagagalitan na sana ito ni Benjamin nang inilingan niya ito. Kids, this is your new yaya. Her name is Emilia. Emilia, these are Darius, Cassius, Jairus, Lucius, and Andreus. These are my children. No, we are not your children. Hindi mo kami anak, pamangkin mo lang kami. Sa reaksyon ng mga bata, batid niya agad na may nangyari sa pagitan ng mga ito na hindi binabanggit ni Benjamin sa kanya. Kung ano man yun, kailangan niya yun malaman. Ayos na, ako na bahala sa kanila. Ani Emilia at nginitian si Benjamin. Sigurado ako may gagawin ka pa sa office. Pwede mo na sila iwan sa akin. Are you sure?
Magiging ayos ka lang ba? Oo naman. Pagtitiyak ni Emilia habang tinignan ng mga pamangkin nito. Hindi iepekto ang pagsusungit ng mga yan sa akin, maniwala ka. I've handled way worse customer. Sumang-ayon na lamang si Benjamin at nagpaalam. Nang tuluyan na siyang maiwan sa harap ng 5 bata, hindi siya nagsalita at tinitigan lamang ang mga ito. Hanggang sa marahil naaasar na ang mga ito kaya, tinignan na rin siya ng masama. Ano, hindi ka man lang ba magagalit sa amin kung ba't kami nagkalat? Tanong ng isa sa mga quintuplets. Kalmadong umupo si Emilia sa harap ng mga ito. Sabay nag-cross na mga kamay. Hindi. Ba't ko pa sasakitin ang ulo ko? Halata namang sinadya nyo yan. Isa pa, hindi naman daw ako magliligpit niyan, kundi ang tagalinis dito sa mansyon, sabi ng daddy nyo. He's not our dad. Pagtatama naman ng isa. Oo nga. Pero siya na ngayon ang tatay nyo. Kahit sa gusto nyo hindi. Hindi sumagot ang 5, kundi masama lang na tumitig sa kanya. At sa plano nyo pagpapatalsik sa akin sa pamamagitan ng ganito? At kung ano pang nasa isip nyo, hayaan nyo sabihin ko na hindi yan gagana sa akin. Kung alam nyo lang, kung gano'n naghahangad ng ama ang ibang bata. Tapos ngayong, merong gustong maging ama sa inyo, ganito kayo? You can't say that to us when you don't know what we actually feel. Kaya nga nandito ako para malaman yan. Pero mukhang wala kayong planong sabihin sa akin, kaya hindi na lang din ako magtatanong. Kanina sa kwadra, narinig ko kung gaano yung kagusto matuto mga bayo. Hindi sumagot ang mga bata, nagtinginan lamang sila sa isa't isa. Gayon pa man, nakita niya ang kagustuhan sa mukha ng mga ito. Kung tuturuan ko kayo, may papangako niyo bang magpapakabait kayo sa akin at sa tatay niyo? Muli, hindi sumagot ang mga bata kaya tumitig lang sa kanya. Nasa inyo ang desisyon. Ako pa naman ang pinakamagaling mga bayo dito sa Batangas. Pagpaparinig ni Emilia sa mga bata, sabay tayo mula sa kinauupuan. 9 na taong gulang na kayo 5. Kung tutuusin, malalahan na kayo. At may pagkukusa na. Kung gusto nyo matuto, sumunod na lang kayo sa akin sa kwadra. Iniwan niya ang 5 na tila hindi inaasahan ang sinabi niya. Noong una, akala niya mahihirapan siya sa pangangalaga sa mga ito. Pero mukhang nakahanap siya ng paraan upang makuha ang loob ng mga ito. Naghintay si Emilia sa kwadra habang hinahanda niya ang kabayo na sasakyan. Abala siya sa pagsusuklay ng buhok ng kabayo nang marinig niya ang papalapit ng mga bata. So, gusto niyo pala matuto mula sa pinakamagaling na mga bayo dito sa Batangas. Ani niya at sumampas sa kabayo. Hindi niya hinintay ang sagot ng mga ito at hinatak niya ang tali upang patakbuhin ang kabayo. Mabilis lamang siyang nakapag-adjust sa itaas ng sinasakyang hayop at nagawa niyang malampasan ang mga hurdles na nakatayo sa gitna ng kwadra. Bago siya bumalik sa harap ng quintuplets, nabakas sa mukha ang paghanga. So, ano? Mangangako na ba kayo? Sabay-sabay itong tumango at nag-unahan na magpaturo sa kanya. Naisip niya agad na tumatakbo ang dugong Batanggenyo sa mga bata. Kaya naman, may hilig ang mga ito sa pangangabayo. Ganon lamang kadaling kunin ang loob ng 5 sa totoo lang. Kung bibigyan lamang ito ni Benjamin ng pansin. Pero mukhang sa sitwasyon nito, labag pa rin sa loob nito ang pagbalik sa Batangas. Habang abala siya sa pagtuturo sa quintuplets, nakita niyang papalapit si Benjamin kaya kinalma niya ang sarili. Hindi siya umalis sa taas ng kabayo at itinuon ng atensyon sa mga bata. So mukhang hindi na pala ako maghahanap ng panibagong yaya. Nakangiting tanong nito sa kanya, saka patinig na ng mga pamangkin. Ngumiti siya rito at hinudyatan na ang 5 upang humingi ng tawad kay Benjamin. We are sorry po, Dad, sa nangyari kanina. From now on, magpapakabait na po kami.
isa-isang saad na mga ito. Dahil doon nabigla si Benjamin. It's fine. Go on, mag-practice lang kayo. Wika nito sa mga pamangkin bago nagtatakang lumapit sa kanya. May pinakain ka ba sa limang yun? Ba't biglang naging anghel? Ganon talaga. Anghel din ang nag-aalaga eh. Biro ni Emilia. Pumadyak ang kabayo at hindi niya namalayang nahubad ang kanyang tali sa buhok. Wow. Hindi ko alam na ganyan pala kaganda ang buhok mo. Saad ni Benjamin na nagpa-estatwa sa kanya. Kaya siguro hindi ka naglulugay ng buhok kasi ayaw mo ng atensyon. Alam mo, ang swerte ng asawa mo. Bumaba si Emilia sa kabayo upang pulutin ang kanyang ipit na nalaglag at muling itinali ang kanyang buhok. Magiging asawa ko. Unfortunately, hindi ko pa siya nahahanap eh. Parehas pala tayo. Anito sabay, bumaling sa mga pamangkin na nagpa-practice ng magmaneho ng kabayo. Ngayong may mga responsibilidad ako, mukhang hindi ko na ata mahahanap yun. Kahit gusto ko mangyari, mukhang malabo nang makahanap ako ng mapapangasawa. Darating naman yun ang kusa. Wika ni Emilia kaya napatingin ito sa kanya. Ganyan din ang sinabi ko sa sarili ko. Darating yun ang kusa. Pero hindi ako nagbibiro kanina, Emilia. You have a natural wavy hair and it suits you. You should flex your hair more often. Magpapasalamat na sana si Emilia sa papuri ni Benjamin nang marinig niya ang pag-igik ng isa sa kanyang mga alaga. Kaya naman, mabilis na nilampasan niya si Benjamin at sinuri ang kalagayan ni Darius, ang panganay ng quintuplets. Pero sa halip na umiyak si Darius, bigla itong napahiyaw sa tuwa. Did you see my first attempt at hurdle? I made it! Tuwang-tuwa na wika nito. Saka pa bumangon. Sasakay ulit sana ito sa kabayo nang pigilan niya ito. Bukas na ulit. Mag-aalas 11 na. Kailangan niya na magtanghalian. Pumasok na kayo at maligo. Utos niya sa mga bata at agad naman itong sumimangot. Sumimangot lang ang mga ito pero hindi tumutol. At sinunod agad ang gusto niya. Oh my God! Did I just witness a miracle? Hulog ka ng langit. Ani Benjamin at niyakap siya sa sobrang tuwa. Marahil, napagtanto nito ang nagawa niya, kaya naistatwa ito bago lumayo sa kanya. Nang hinayang si Emilia, pagkakataon niya na sanang mayakap si Benjamin, pero hindi niya yun nagawa. Sorry, pasensya na. Masyado natuwa lang ako kaya ganon. Ikaw lang kasi ang nakapagpaamo sa limang yun eh. You don't know how much relieved and grateful I am now. Hindi umimik si Emilia at hinayaan niyang lagpasan siya ni Benjamin upang makapasok na sa mansyon. Nang nawala na ito sa kanyang paningin, agad niyang tinawagan si Daniela upang magkwento. Malakas na tili ang kanya naging bungad kay Daniela nang masagot nito ang tawag. Hulaan ko ang tuwa mong yan. Nagka-moment kayo ni Benjamin. Hindi lang moment. Niyakap niya ako. Niyakap, girl. Can you imagine that? Tapos grabe, ang bango niya. Ang pogi at ang bango-bango. Shit, di ako nagsisi sa desisyon ko. At hindi mo alam kung gaano ako kasaya na wala ako sa tabi mo dahil malamang bugbog na ako kung nandyan ako. Pero masaya ako para sa iyo, Emilia. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ko itong tindahan niyo. Lumanti ka lang dyan, suportado kita. Kaya mahal na mahal kita eh. Sagot ni Emilia, sabay paalam kay Daniela. Palabas na siya sa kwadra nang mapagtanto niyang nakahilig pala si Benjamin sa pintuan. Shit! Benjamin! Gusto mo bang atakihin ako sa puso dahil sa'yo? Wala akong ginagawang masama ah. Hindi rin kita ginulat. Tahimik lang ako dito. Saad nito, sabay halukip-kip. Hindi ko kasalanan kung nakakagulat ang kagapuhan ko. Ah, wow! Napakahangin naman talaga. Pang-aasar ni Emilia sa kanilang pasan nito. Ba't ka pala nandito? Tanghali na. Dapat kumakain ka na ngayon kasama ng mga anak mo.
Yun na nga ang pinunta ko dito. Aayain sana kita magtanghalian. Kasama namin. Pero mukhang papadalhan ka ng tanghalian ng katawagan mo. Sayang. Gusto ka pa naman kasabay magtanghalian ng mga anak ko. It appears that mas gusto ka ng mga pamangkin ko kesa sa akin na mismong uncle nila. Anong hahatiran? Kaibigan ko lang yon. Kung naalala mo si Daniela, siya yung kausap ko kanina. At syempre mas gusto nila ako kaysa sa'yo, no? Di ka naman marunong mga bayo. Biglang bumakas ang kapilyuhan sa mukha ni Benjamin. Ibang pangangabayo kasi ang alam ko. Agad na naintindihan niya ang biro na yon, kaya tinignan niya ito na masama. God! Hanggang ngayon? Di ka pa rin nagbabago, Benjamin? Puro kabastusan pa rin lumalabas sa bibig mo? Umilag si Benjamin ng akmang hahampasin niya ito at hinuli nito ang kanyang kamay. Come on, hinihintay ka na nila. At hindi pwedeng hindi ako bumalik nang wala ka. Hindi na nagmatigas si Emilia at binawi niya na lang ang kamay mula dito. Nakangiti siya nang tinatahak niya ang hapagkainan ng mansyon at mas lalo siyang napangiti nang mapagtantong tahimik na naghihintay ang 5 bata sa kanya. Doon pa lamang ang mga ito nagsimulang kumain nang kumain na rin siya ng tanghalian. Simula nung araw na yon, hindi na siya tinantanan ng quintuplets patungkol sa kanyang kaalaman sa mga kabayo. Gising, paligo, pakain, practice ng horse riding, tanghalian, kwento sa mga kabayo hanggang sa matapos ang araw. Ganon lagi ang nangyayari sa araw niya. Good night. Bati ni Emilia sa mga bata at iniwan ang mga ito sa kwarto para matulog. Sa halip na dumiretso siya sa kwarto, naisipan ni Emilia na pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Subalit, hindi niya inaasahan na makita si Benjamin sa sala habang umiinom ng beer mag-isa. Sinadya niyang hindi umalis sa kinatatayuan upang mapansin ito. At mukhang nangyari nga ang gusto niyang mangyari nang mapatingin ito sa kanyang direksyon. Tulog na ba sila? Tanong ni Benjamin nang makita siya nito nakatayo sa harap ng kitchen counter. Yap, kakatulog lang. Matutulog na rin sana ako kaso... Oh, come on. This early? 8:00 pa lang. Why don't you drink with me? Kahit isang bote lang. Pinaningkitan niya si Benjamin ng mata bago siya lumapit dito. Alam mo, kung di lang kita kaibigan nun, iisipin ko talagang mali itong pag-aaya mo sa aking uminom eh. Kasi kapag may alak, may balak. Pang-aasar pa nito bago na pahalakhak. Paano nga kung may balak ako? Susunggaban mo ba o lalayo ka? Hindi nakasagot si Emilia at sa halip, sinuri niya ang reaksyon ni Benjamin. Mukhang kanina pa ito nagiinom dahil ilang beer na rin na nakahilera sa lamesa. Lasing ka na. Oh, believe me, I'm not. 5 bottles of beer are just starters. Kaya ko pa mag-switch ng mas matapang na alcohol after 10 bottles. Ganyan kami mag-inom ng mga kabarkada ko. Nakakalungkot lang. May sari-sarili na silang pamilya. Kaya hindi na sila masyadong nakakapag-inom kasama ko. Tapos ngayon, ako naman ang sumunod na nagkapamilya dahil sa nangyari. I'm sorry to hear that. Mahirap siguro para sa'yo tanggapin na nangyari. Sobra. Mahal ko naman ang mga pamangkin ko. Mahal ko ang ate ko. And I'm willing to take the responsibility pero kasi hindi ko magawang magpaalam sa buhay na meron ako bago naiwan ang lahat sa akin. I was an excellent director, you see. I have worked my way up for almost 10 years. Pero nung nasa tuktok na ako, kinailangan kong iwan ang naabot ko dahil sa nangyari. Naiintindihan mo ba ako? Tumango si Emilia. I understand, Benjamin. I do. Pasalamat na lang talaga kasi dumating ka. At least, I can work with the farm and winery. Na hindi masyadong iniisip ang mga bata. At maniwala ka kapag sinabi kong hindi ko ito forte kasi kay ate to. Until now, I can say na nag-a-adjust pa rin ako sa bagong trabaho ko. Okay lang yon.
hindi mo naman kailangan maging magaling agad sa mga bagay na hindi mo gamay. Just trust and love the process. Saad ni Emilia sabay hagod sa kanyang buhok, dahilan upang tuluyan ng malaglag ang kanyang tali. Tila may sariling isip ata ang kanyang buhok at kusa itong lumulugay sa harap ni Benjamin. Hindi niya na lang yun tinali dahil matutulog din naman siya maya-maya. Trust the process? Yeah. Sagot na lang nito at nagsimulang tumitig sa kanya. Hindi niya alam kung lasing lang ba ito o sadyang merong kakaiba sa mukha niya, dahilan upang pagtuunan nito ng pansin. Since Sunday pala bukas, pwede mo ba ibigay yung isang araw mo sa mga pamangkin mo? Alam kong hindi ka marunong mga bayo kasi laking syudad ka. Pero I'm sure naman may mga bagay kayong mapagkakasunduan bilang magtito. Wika niya nang hindi umimik si Benjamin. Kinailangan pa itong tawagin na ilang beses para mabalik ito sa wisyo. Ha? Wala sa sariling tanong ni Benjamin. Kunot noong napatingin na lang sa kanya ang lalaki. At kalaunan napatangu-tangu pa ito sa kanya. Sure, I'll spend time with them. Are you thinking of taking a day off tomorrow? Kaya mo ba silang alagaan na wala ako? Hindi. Di hindi. Bako ano mangyari sa'yo, no? Sayang naman yung kagwapuhan mong nakakagulat kung masistress ka lang sa mga pamangkin mo bukas. Biro ni Emilia kaya napahalakhak ito. Isa pa, sigurado ako hindi sila papayag na wala ako bukas. Ganun talaga, mas mahal nila ako kesa sa sarigilin nilang tito. Muling napahalakhak si Benjamin bago uminom ng alak. Hindi na napigilan ni Emilia na mapatitig dito at mapaisip kung gaano ito nakakaakit tignan. At sa mga oras na yon, gusto na lamang ni Emilia na maging bote upang malaman kung paano ba humalik ang isang Benjamin Ruiz. At hindi niya itatanggi, high school pa lamang siya, gusto niya nang malaman yon. Sa sobrang titig niya kay Benjamin, nanuyo na ang kanyang lalamunan at nagbawi lamang siya ng tingin nang sumipat si Benjamin sa kanyang direksyon. Subalit hindi yun gaya ng ordinaryong tingin na binibigay sa kanya nito. May kung anong tensyon sa mga mata nito na marahil epekto ng alak. Alam niya na sa mga oras na yon, kailangan niyang lumayo sa binata bago pa siya makagawa ng bagay na maaari niyang pagsisihan sa mga susunod. At alam niyang kung kasama niya lang ngayon ang kaibigan na si Daniela, malamang kinurot na siya nito sa tagiliran. Dire-diretso niyang ininuman na tirang beer sa bote at inilapag yun sa lamesa nang maubos niya. There, boss na. Matutulog na ako. Dali-daling sambit ni Emilia, sabay tinalikuran na ito upang pumanhik sa taas. Mas maigi na yung hindi na siya pigilan ni Benjamin dahil tiyak niyang konti na lamang siya na mismo ang mag-aalay sa kanyang sarili sa lalaki. Ganon niya nga ata kagusto ito dahil handa siyang isuko ang kanyang buong pagkatao. Kinaumagahan maaga nagising si Emilia para mag-asikaso. Dahil day off ng private chef ng pamilya Ruiz, siya na nagkusang magluto. Pagising ng mga alaga niya, tapos na siyang gumawa ng 7 eggs Benedict with bacon on the side. Hindi niya na kailangan sabihin sa kanya mga alaga kung anong gagawin, na magkusa na ang mga ito maghilamos at mag-toothbrush. Hindi niya na rin hinintay si Benjamin dahil nagkakutob siya na kailangan nito na mahabang tulog dahil sa ginawang pag-inom nito kagabi. Hindi magtatrabaho ang uncle niyo ngayong araw para makasama kayo. Okay lang naman sa inyo yun, di ba? Tanong ni Emilia habang pinapanood ang mga ito at sabay-sabay na sumimangot. Okay na rin, para namang may choice kami. Sagot ni Andrew sabay kibit balikat. Ano bang problema niyo sa uncle niyo? Ba't parang ayaw niyo sa kanya? It's not like we don't like uncle. He's not the way he used to be. Malungkot na wika ni Jairus. He was our cool and favorite uncle. Pero nagbago siya nung nawala si mommy. Ani Darius. He stopped playing with us. All he did was work.
Komento naman ni Lucius. We can't blame him though. After all, we are not his kids. Hindi na lang nagtanong pa si Emilia dahil unti-unti niyang naramdaman ang pagbigat ng nararamdaman ng quintuplets. Kumain lang kayo ng kumain, ha? I'll just check on your uncle upstairs. Paalam niya sa mga bata. Kumatok si Emilia sa pinto ni Benjamin, pero wala siyang natanggap na tugon. Kaya naman, nang malaman niyang bukas ang pinto, pumasok siya at inilapag ang pagkain sa bedside table. Gaya na akala niya, tulog pa ito. Hindi lang basta tulog, kundi mahimbing ang tulog habang nasa ilalim ng kumot. Sa halip na gisingin ito, natagpuan niya na lamang ang sarili na nakatitig sa gwapo nitong muka. At hindi niya alam kung ilang minuto na siya nakatitig kay Benjamin, hanggang sa biglang umiti ito. So, hanggang kailan mo planong tumitig bago ako gisingin? Napaigtad si Emilia sa gulat bago siya napalayo. Anong nakatitig? Hindi ako nakatitig sa mukha mo, no? Kapal, Benjamin, ah. Sa painting ako nakatitig. Wala naman ako sinabi sa mukha ko. Napaghahalataan ka. Nagising ako sa bangon ng niluto mo. Hinintay kitang gisingin ako pero mukhang naaaliw ka sa kakatitig. Sa painting. Dugtong niya sabay natawa. Mag-aalas 9 na pala, malamang hinihintay na nila ako. Oo, kaya kumilos ka na. Kung gusto mo mapalapit sa kanila, kailangan mo mag-effort. Sapat na ba kung manonood na lang kami ng movies? Hindi. Malas mo, outgoing ang mga pamangkin mo. Mas gusto nila ng outdoor activities. Napakamot si Benjamin sa ulo. Wala akong maisip na ibang pwedeng gawin. Kasi halatang napipilitan ka lang, Benjamin. Ni ayaw mo mangyari ang araw na to ngayon kasi kung hindi ko ni-request ang araw na to para sa kanila, hindi rin papasok sa isip mo. My God, Benjamin. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Itong bagay na to, hindi na dapat pinapaalala sa'yo. Pero Benjamin, sa totoo lang, hindi ka nakagaya ng dati. Responsibilidad mo na sila, sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ko alam kung bakit pa ba ako umaasa na may plano ka para sa kanila ngayong araw. At dahil sa inis ni Emilia, iniwan niya si Benjamin sa kwarto. At dahil para sa kanya hindi pa sapat ang ginagawang paninermon, binalikan niya ito para kunin ang pagkain. Emilia, I was really looking forward to eating those. Hindi mo deserve to, kaya magluto ka ng sarili mong pagkain sa baba. Tinalikuran niya si Benjamin, subalit pinigilan siya nito sa paghawak sa kanyang palapulsuhan. Hindi na ako magtatanong kung ba't nagagalit ka sa akin. Kasi mukha may idea na ako. Pero kailangan mo ba akong sigawan? Hindi niya nilingon si Benjamin. Sa kabila ng sinabi nito, sa halip marahan niyang binawi ang kamay. Umayos ka na simula ngayon. Bago pa mahuli ang lahat at tuluyang malayo sa iyo ang loob ng pamangkin mo. Ikaw na lang ang inaasahan nila. Ikaw ang uncle nila. Sa iyo sila dapat kakapit eh. Pero kung patuloy kang ganito, paano na? At pagkatapos nun, walang lingon-lingon, na lumabas na si Emilia sa kwarto at tumungo sa kusina para kumain. At dahil nakahanda na rin naman ang kanyang mga alaga, naisipan niya ipasyal ito sa Cape Santiago Lighthouse. Gaya na inaasahan niya, nagustuhan yun ng mga bata. Kung sumama lang si Uncle, I'm sure he would also like this view. Komento ni Lucius dahilan para mapangiwi siya. Sa kasalukuyan, naniniwala siyang may dahilan si Benjamin para sa mga ginagawa nito. Pero kung gusto nitong tumayong ama sa mga pamangkin nito, kailangan nitong magsakripisyo ng kahit isang araw lang para sa mga bata. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod, sasamahan din tayo ng uncle nyo. Miss E, naikwento niyo po sa amin na magkaibigan kayo ni uncle noon. Nagkagusto po ba kayo sa tito namin?
Hindi agad nakahumas si Emilia sa tanong na isa sa mga quintuplets. Well, hindi ko alam. Napangisi naman ng 5 sa kanya, lalo na nang makita nito na napakamot siya sa kanyang batok. Gwapo ang uncle namin. Kung di niyo pa po napapansin, mas nagmana kami sa uncle namin kaysa kay mom at daddy. So kung may gusto ka sa uncle namin, it's fine. Naintindihan namin. Marami din nagkakakrush sa amin eh. Pang-aasar ni Jairus. Kaya naman, napailing-iling na lamang siya dito. Alam niyo, hindi lang looks ang nakuha niya sa tito niyo, pati na rin kayabangan. Saad naman ni Emilia bago panggigilan ng mga ito. Hindi mayabang ang tawag sa isang tao kapag nagsasabi ng totoo. Saad ni Jairus. Kaya mas lalo siya natuwa dito. Pero kung sakali mang gusto niya ang uncle namin, Miss E, kailangan niya na pong kumilos. Nag-aalalang saad ni Cassius. Narinig namin isang gabing kausap ni Dad yung kaibigan niya. He was asking for help and considering dating to give us a new mom. Kung ganun lang din ang mangyayari, ba't di na lang po ikaw? Ano ako? Ang bago namin maging mommy, total malapit naman po kayo sa amin. Sumang-ayon ang magkakapatid. At napangiti na lamang siya sa gusto nitong mangyari. Hindi niya rin itatanggi na may gusto nga siya kay Benjamin. Ang problema, kung gusto rin ba siya nito? Imposible. Bulong ni Emilia sa sarili, bago niya inaya ang mga alaga na umuwi bago magabi. Bandang 6:00 na sila nakabalik sa bahay, at nagulat na lamang siya na may nakahanda ng mahabang lamesa sa front yard. Pero hindi yun ang ikinabigla niya, kundi si Benjamin na nakasuot ng cowboy outfit. Anong pakulo mo? Natatawang tanong ni Emilia kay Benjamin. Cowboy, bagay sa akin, di ba? Binilhan ko rin sila ng 5 para twinning kami for today's dinner. Proud na sagot ni Benjamin at binigay sa mga pamangkin ang damit na to. Excited naman nag-unahan ng quintuplets papasok sa bahay upang magbihis. What do you think? Tanong ni Benjamin sa kanya, sabay pakita ng outfit. Ayaw niyang umamin na bagay talaga ito sa lalaki. Pero tumango na lamang siya ng bahagya. Sa totoo lang, mukha itong Hollywood actor na gaganap bilang lead actor sa isang cowboy action movie. Hindi na masama para bumawi. Make this count, Benjamin. Isang gabi lang to pero maaalala to na mga pamangkin mo sa buong buhay nila. Tumango si Benjamin na tumitig sa kanya. Please stay. Sumama ka sa family dinner namin. Family dinner nga, di ba? Yaya lang ako ng mga pamangkin mo. No, Emilia. Hindi ka lang basta yaya nila. I consider you their second mother after my sister died. At kung tatanungin mo rin sina Darius, alam ko sasang-ayon sila sa akin. Kung hindi sa tulong mo, hindi aayos ang pakikitungo ng pamangkin ko sa akin. Kaya please stay. Sasang-ayon na sana si Emilia nang umalingaw-ngawang hindi pamilyar na boses mula sa kanilang likuran. Agad namang napasinghap sa gulat si Benjamin nang malingunan ng babae, habang siya naman nanatiling walang idea. Mia, bakit ka napabisita dito? Hindi mo ba naalala ang dapat lakad natin ngayon? Tanong nito sabay natawa sa suot niya. What's with your outfit? Ngayong araw ba yun? I'm sorry, nawala sa isip ko. Naging abala ako sa family plan namin today. Kaya, no, it's okay, Benji. Since nakahanda naman na dito, why not dito na tayo kumain at magpalipas sa oras? I'm also looking forward to meeting the kids. Tumingin si Benjamin sa kanya at nagbawi lang siya ng tingin. Mia Volkov, meet Emilia Garcia, the quintuplets babysitter and one of my friends in high school. Emilia, meet Mia, one of my best friend's cousin. She's an actress and
I directed 2 of her movies when she was casted. Nice to meet you. Nakipagkamay si Emilia nang inabot ito ang kamay at agad na nagpaalam siya upang puntahan ang kanyang mga alaga. Agad na ipinaliwanag niya ang nangyari kaya naman nalungkot ang mga ito. Ikaw dapat ang nandun, hindi yung babaeng yun. Komento pa ni Andrews bago ito sumunod sa mga kapatid papunta sa front yard. Nang si Emilia na lamang ang naiwan sa bahay, dali-dali siyang umakyat sa ikalawang palapag upang tignan na nangyayari sa labas. At nagsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nagsiselos. Sobra-sobra ang selos niya na hindi niya napinansin ang sariling gutom at sa halip na nood na lamang siya sa labas. At dahil hindi pa sapat ang kanyang mga nakikita, kinailangan niya pang gumamit ng binocular para mapanood ng maigi ang mga ito. Lalong-lalo na si Benjamin at ang babaeng kadate nito. May pa please stay ka pang nalalaman sa akin kanina ni hindi mo man lang ako pinigilan nung nagpaalam ako. Baka itong babae na nga sinasabi ng mga bata. Nung nag-isip si Benjamin na hanapan ng ina ang kanya mga pamangkin. Bumagsak ang kanyang balikat. Doon pa lang alam niya nang wala na siyang panamas sa magandang babae. Sapat na yun para tuluyan ng pakawalan ng paniniwala niya na kahit katiting man lang, may pag-asa sila ni Benjamin. Kinabukasan tanghali na magising siya. Dali-dali siyang bumalikwas upang maghanda subalit nagulat na lamang siya nang bumukas ang pinto at pumasok si Benjamin habang dala ang isang platong sandwich at isang basong lemon juice. Calm down. Naglalaro sila ng PS4 sa baba kaya wala kang dapat ipag-alala. Pagbibigay alam nito sa kanya, naisip ko na pagod ka sa lakad nyo kaya tinanghali ka nagising. Ako na rin nag-asikaso sa kanila kanina umaga kaya they are all good. You can take your time and eat breakfast dito sa kwarto mo. Naikwento rin pala ni Manang Ines na hindi ka raw nag-apunan kagabi at dumiretso ka na ng tulog. Sa totoo lang, maswerte siya na hindi nalaman ng lalaki ang tungkol sa ginawa niya kagabi na pagbabantay. Pero pagkatapos nun, itinulog niya na lang ang sama ng loob. Pasensya na, pwede mo nang iwan to. Alam ko may trabaho ka pa. No, it's okay. Napagpasyahan ko hindi na muna magtrabaho ngayong araw. At kung nahihiya ka dahil kagigising mo lang, wag. Gaya ng dati, maganda ka pa rin kahit kagigising mo pa lang. Gaya ng dati? Ngayon mo pala ako nakita nagising, no? Palagi ka natutulog tuwing tanghali sa upuan mo sa school, di ba? Kaya araw-araw kita nakikitang gumising. Walang palya. Hindi na yun nawala sa araw ko. Hindi napigilan ni Emilia ang kilig subalit hindi niya yun pinakita. So, kamusta naman ang date niyo ni Miss Volkov? They didn't like her, as I imagined. I was hoping that you didn't leave us last night. Akala ko. Pero okay lang yan. Enjoy your breakfast. Nang biglang bumaling ito, naalala niya ang ginawa niya noong nakaraan. Kaya agad na inabot niya ang plato at kinuha ang pagkain. Kaya naman natawa ng bahagya si Benjamin. Huwag kang mag-alala, hindi ko yan babawiin. Kahit nagtatampo ako sa'yo kagabi. Just don't do it again next time. Mas gusto ko ikaw ang kasama kong kumain, kasama ang mga pamangkin ko kaysa sa iba. Gusto niyang isipin na may pagtingin din si Benjamin sa kanya. At natutupad na kagustuhan niyang mas papalapit dito. Pero hindi niya yun pwedeng asahan hanggang hindi ito nagagaling mula sa bibig ni Benjamin. 10:00 na nang makababa siya at nakita niyang naglalaro pa rin ng PS4 ang mga alaga niya. Bumati ang mga alaga sa kanya at inaya siya maglaro. I didn't like her. Alam namin na pinsan siya ni Tito Jao, pero hindi ko siya gusto. Sumang-ayon naman ang mga kapatid nito. Dapat di ka na umalis kagabi, Miss E. I knew Dad prepared that dinner for us, and that includes you. Di naman siya marunong sumakay ng kabayo eh. Tumigil na kayo. Kaibigan pa rin niyo ng daddy niyo. Kaya dapat respetuhin niyo. Kung sino man na mapili na ina ng tatay niyo, kailangan niyo yung tanggapin.
mas tanggap namin kung ikaw na lang. Kayo talaga? Alam nyo, since naging mabait kayo kagabi, how about punta tayo dun sa strawberry farm mamayang hapon? Sabay-sabay lumingon sa kanya ang mga alaga at hindi pinansin ang laro. And yes, habang nakakabayo, mamaya 3:00, okay? Kaya magkanda kayo. Sabi din pala ni Dad, pupunta siya ng strawberry farm mamaya 3:00. Paano kung ihatid mo na lang siya, Miss E? Husto namang pagbaba ni Benjamin nang tanungin niya ni Andrews. Kaya agad siyang napailing-iling. Naku, hindi na. Dad, di ba pupunta ka ng strawberry farm? Pwede ka ihatid ni Miss E kasi pupunta din kami doon mamaya. Napangiti si Benjamin sabay tango at tingin sa kanya. Sure, I would appreciate that. Alis tayong lahat by 3 p.m. Ngumiti na lamang si Emilia bilang pagsang-ayon at kalaunan pinandilatan niya ang quintuplets. Bago tumuntong ang 3:00, nakahanda na ang lahat sa kwadra. Sure ba talaga kayong pwede ako makasakay? I can use my motorcycle. Ayos lang. Kaya ko mga bayo na may sakay sa likod. Sabat ni Emilia kaya sumang-ayon na ito. San ba ako hahawak? Sa bewang mo ba o ano? Tanong ni Benjamin. Sa sobrang lapit nito, naramdaman niya ang hininga nito na kumikiliti sa kanyang tenga. Okay lang dyan sa bewang. Nagsimula na siya magpatakbo ng kabayo at maingat na sumunod ang 5 sa kanyang likod. I'm impressed. Parang sanay na sanay ka sa ganito. Ganun talaga kapag lahing Batangas. Good for you then. Saad nito sa malalim na boses at biglang humawak sa kanyang bewang. Ilang minutong katahimikan ang namalagi nang basagin niya ni Benjamin. Nilugay mo ba ang buhok mo nung may hinatid ka? I mean, did you not tie your hair when you do it? With only God knows who? May mga times na nilugay ko. At yung sakay mo habang nakalugay ang buhok mo? Babae naman, di ba? Oo, babae. Mabuti naman. Pero may lalaki din. What? May lalaki din? Hindi na nakatiis si Emilia kung saan patungo ang usapan nila. Inihinto niyang pagmamaniobra sa kabayo. Hinayaan niyang lampasan siya ng quintuplets dahil tanaw na naman nila ang strawberry farm. At ngayon, kung may lalaki nga, ano naman sa'yo? Parang di ko naman pwedeng gawin yon. Hindi na nakasagot si Benjamin, subalit hindi rin to nag-iwas ng tingin. Sa halip, patuloy lamang itong tumitig sa kanya hanggang sa bumaba ang mata nito patungo sa kanyang labi. Kahit ilang lalaki ang ihatid ko gamit ang kabayo, wala kang pakialam dahil. Pero, natigil siya nang agad siyang siilin ng halik ni Benjamin sa labi. At doon, tumigil ang mundo ni Emilia. May pakialam ako. Kasi gusto kita, Emilia. Ganyan ka ba kamanhead para hindi mo maramdaman? Sabihin mo nagbibiro ka lang. Nang sabihin mong may hinatid kang lalaki. Dapat ako lang yun, Emilia. Totoo yun. Totoo? Joke lang, wala pala. Ikaw ang kauna-unahang hinatid ko. Okay. Pagseselosan pa lang dapat kita eh. Yun lang pala ang dapat gawin para mapaamin ka. Saka in fairness may naitulong tong buhok ko. Ganyan ka. Palibasa kasi alam mo kung paano ako kunin. Ikaw, anong gagawin ko para mapaamin ka? Hindi mo ako tinulak ng halikan kita. Wala kang dapat gawin. Muli niyang pinatakbo ang kabayo, pero dahan-dahan lang. Maging mabait ka lang na ama sa mga pamangkin mo. Yun lang, dahil kailangan ka nila. Okay. Pero, ngayong nahalikan na kita. Pwede bang isa pa? Siniko niya si Benjamin. So, hindi pwede. Wala akong sinabing hindi pwede. Saad niya bago mabilis na hinalikan to sa pisngi. Oh, Emilia Garcia, you're such a tease. My nephews would love to hear about this. No, Benjamin. Mas mabuting wag na natin ipaalam sa kanila. Why not?
Halata namang gusto ka nila para sa akin. Oo nga, pero para sa akin masyado pa maaga. Thank God. Akala ko, hindi mo ako gusto. Maya-maya nakarating na sila ng strawberry farm at inatupag na ni Benjamin ang trabaho. Habang namita siya ng konting strawberry kasama ang quintuplets para sa dessert nila mamaya. Hinintay nila makaalis ang mga bata bago niya ito tinapik upang pababain. Pwede ba isang ikot ulit? Ayoko pang bumaba eh. Pagpupumilit ni Benjamin kaya napangiti lang siya. Wala kang choice. Bumaba ka na. Magtataka na yung mga pamangkin mo eh. Pero gusto kong kayakap ka. Mamaya na lang ulit, Benjamin. Alalahanin mo nandito ka para magbantay sa mga pamangkin mo. Hindi para hayaan kang landiin ako. Mamaya kapag tulog na mga bata, let's have a quick date sa rooftop. Hindi na hinintay ni Benjamin ang sagot at nagdire-diretso na itong pumasok sa loob. Habang siya naman hindi makapaniwala sa nangyari. Tinawagan niya ang kaibigan na si Daniela para magkwento. Nagtatawanan sila sa gitna ng pag-uusap. At kalaunan, napaluha pa siya sa sobrang tuwa. Nagpaalam na siya kay Daniela at pumasok na sa mansyon. Pagkatapos niya mapakain at maitali na maayos sa mga kabayo sa kwadra. Pagpasok niya sa loob, kusang naghanda na si Benjamin ng kapagkainan. O kumain na tayo mga anak. Pagkatapos kumain, maglinis na ng katawan. Pagkatapos, diretso ng tulog ha. Wala na mag-PS4. Pero dad, bukas na ulit. Kahit pagkagising nyo, dumiretso kayo sa paglaro, okay lang. Ano bang mayroon mamayang gabi? Nagtatakang tanong ni Darius. Wala naman. Gusto ko lang kayo magpahinga na maaga. Kasi alam ko na pagod kayo ngayong araw. At wala na nga nagawa ang mga bata. Bandang 9:00, nasa itaas na silang dalawa para sa sinasabi nitong date. O diba, ganun sila kadaling kausap. Sit beside me. Gusto ko nasa malapit ka. Matatalino ang mga pamangkin mo, Benjamin. Hindi pwedeng ganun mo sila itrato lagi. Magtataka na yung mga yon. I know. Pero masisisi mo ba ako kung gusto kitang kasama ngayon? Oo na, Benjamin. Hindi na ako makikipagtalo. Isa pa gusto ko rin naman to. Pero alam mo, may nalaman ako sa'yo. Siloso ka pala. Ngumisi naman si Benjamin at maya-maya lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang baba. Malamang, ikaw ang gusto ko eh. Ikaw ang mahal ko. Malamang magsiselos ako. Sandali, sinasabi mo bang gusto mo na ako noon pa? Siguro, hindi ko pa alam na ganun ngayon nararamdaman ko no high school pa tayo. Mga bata pa tayo eh. I was unaware that I have this admiration for you. And I only confirmed it when you appeared at my office. Ba't kaya si Emilia? Noon pa man nakuha mo na ang atensyon ko. Muling napasinghap si Emilia sa gulat. At bago pa man niya mahalikan muli si Benjamin, pinigilan siya nito. Emilia, don't tease me. Baka hindi na ako makapagpigil. Ngunit hindi na ituloy ni Benjamin ang sasabihin. Nang sinakop niya ang labi ng lalaki. At sa pagkakataong yun, tuluyan na siya nagpaubaya sa tukso. At inalay niya ang buong pagkatao kay Benjamin. Kinabukasan napangiti agad si Emilia nang maramdaman ang init ng katawan nito mula sa kanya. Good morning. I'm glad I woke up with you by my side. Bulong nito at hinalikan siya sa pisngi. Akala ko iniwan mo na ako. God, Benjamin. Huwag ka mag-alala, hindi ako aalis. Tanga lang ang gagawa nun. Tsaka ang gwapo mo para iwan. Tumawa na lamang si Benjamin nang maalala ang pagmamayabang niya. I pretended that day. You know, hanggang ngayon alam ko ang pangalan mo. Tumatak na yun sa isip ko.
Emilia Garcia. Ang babaeng mukhang anghel pag natutulog. Kapag natutulog lang, kapag tulog, gising, at habang sinisigaw ang pangalan ko. Lalo na nung humirit ka pa ng isa. Hindi na ako magtataka. Masarap talaga isang Benjamin Ruiz. Ang hangin? Teka, mag-aalas 7 na. Kailangan ko na magtrabaho. Pwede ba ako munang trabahuhin mo? Bago mo gawin ang trabaho mo? Hanglandi mo? Magtira ka sa mga susunod, may bukas pa, maawa ka naman. Saad niya at bumangon na. At agad na nagbihis. Araw-araw ganon na naging routine nila. Hanggang sa sumapit ang ilang buwan, itinago nila yon kung ano meron sa kanila. Habang ang mga bata naman, inaasar siya ng mga ito kay Benjamin. Kung alam lang ng mga ito. Minsan sa kwadra, lumalapit sa kanya si Benjamin para tulungan siya sa mga kabayo. At may ilang pag-uusap na rin sila. At minsan nagbibiro pa ito. Mahal kita. Mahal na ata kita, Emilia. O baka mahal naman talaga kita noon pa. Kumunot ang noon ni Emilia sa sinabi nito. Anong sabi mo? May sinabi ba ako? Wala akong sinabi. Naningkit ang kanya mga mata. Nang makita ang lalaking tumatakbo papalayo. Talaga bang sinabi ni Benjamin sa akin? Hindi ba parang ang bilis naman ang nangyayari sa aming dalawa? Hindi na pinansin ni Emilia ang sariling tanong. At muling inasikaso ang kanyang mga alaga. Abala siya sa pagpapakain ng mga kabayo nang marinig niya ang pagtikim ni Benjamin. Oh, ikaw pala. Ang lalaking mahal na ako. Papang-asar ka talaga pero sige lang. Maririnig ko rin yan sa'yo sa susunod. Hindi niya pinatapos ang sasabihin ni Benjamin nang balak pa siya nitong asarin nang halikan niya ito. Hindi lang basta halik kundi puno ng pangangailangan. Nagulat ito nang tinulak niya ito paupo. Subalit, napangisirin agad ito nang maintindihan ang gusto niyang mangyari. Hindi niya alam kung ilang beses nilang ginawa yon sa likod ng quintuplets. Para kay Emilia, sapat na mga oras na yon. Hanggang isang araw, bumisita ang isa sa mga kaibigan ni Benjamin na si Michael, habang dala ang isang babae. Hindi ba, sabi mo nang pubayag ka sa blind date? At hanapan ka ng babaeng tatayuin na para sa mga pamangkin mo? I brought you one. Meet Adriana Gonzalez. No, bro, I mean, before yes, but now no. Ano ibig mong sabihin? Ba't kanya ka magsalita? Ikaw pa nga namilit sa akin nun. Tinupad ko lang pangako ko sa'yo. Pinandilata niya si Benjamin, kaya naman mas lalo itong namutla sa takot. Michael, you listen to me. Dati yon. Hindi ko na kailangan ngayon. Kasi nandito na ako. Sabay-sabay silang napalingon sa babaeng biglang nagsalita. At si Mia yon. Parang may sumaksak sa puso niya nang kung anong kutsilyo na makita si Mia. Ako ang napili ni Benjamin pakasalan. Dugtong ni Mia upang mas lalo siyang masaktan. Puno ng hinanakit na napatingin siya kay Benjamin. At bago pa man siya makapagsalita, naunahan na siya ng malutong na mura ni Michael. What the fuck are you talking about, Mia? Since when are you back in the Philippines? Just recently, I came back to marry Benjamin and I said yes. Umiling sa kanya si Benjamin pero tuluyan na siyang nilamon ng galit. Kaya naman tumalikod na siya sa labis na inis. Tuloy-tuloy ang paglalakad niya palayo nang marinig ang boses ni Benjamin. Emilia, makinig ka muna sa paliwanag ko. Bakit pa? Wala kang dapat ipaliwanag. Alam ko naman kung ano meron tayo eh. We are just fuck buddies. And no more than that. At saka ano pa nga diba? Isa lang naman ako hamak na tagabantay ng mga pamangkin mo. Emilia, please. Just listen to me first.
Pagmamakaawa nito sabay naglabas ng singsing. Anong ginagawa mo? Ba't may singsing kang hawak? Huwag mo akong binibiro ng ganyan, Benjamin. May dapat ka pa ipaliwanag sa akin. May ipapangako mo bang hindi ka aalis bigla? Hindi mo alam ang takot na binigay mo sa akin na mag-walkout ka kanina. Sa isip ko hindi ka pwedeng mawala. Hindi. Ngayong buo ang desisyon kung pakasalan ka at maging asawa ko at ina na mga pamangkin ko na magiging anak natin. Fine. Hindi ako mag-walk out. Makikinig ako sa'yo pero siguraduhin mo katanggap-tanggap yung paliwanag mo. Kundi walang mapapala yung pagluhod-luhod mo sa harap ko ngayon. Alright. Totoo na nagpatulong ako kay Michael na maghanap ng babae. Noon yun, nung hindi ka pa dumadating sa buhay ko. And Mia heard about it from her cousin, Zhao. Kaya, nagpresenta siyang gawin yun para sa akin. Gusto niya yung gawin, hindi dahil gusto niya ako, kundi gusto niya pagsilosin si Michael. Nanatiling tahimik si Emilia at nakinig kay Benjamin. Ang totoong gusto ni Mia, si Michael, okay? Hindi ako. Ang gusto ko lang ngayon, pakasalan mo ko. Kasi mahal na mahal kita. At masisiraan ako ng bait kapag makikipaghiwalay ka sa akin ngayon. Hindi ko yung kakayanin. Ikaw na ang kasiyahan ko. Please, don't leave me. I love you. Biglang pag-amin ni Emilia na ikinagulat ni Benjamin. Noon pa, high school pa lang tayo. Kaya nga ako pumayag maging yaya ng pamangkin mo eh. Kasi gusto ko mapalapit sa'yo. At malaman kung may pag-asa ba ako sa isang tulad mo. Ikaw lang. Ibig mo sabihin ito pakakasalan mo ko? Oo naman, Benjamin Ruiz. Papakasalan kita. Kahit gusto mo ngayon agad eh. Sa sobrang tuwa nito, napalukso pa sa tuwa si Benjamin bago siya mahigpit na niyakap. Pero kung talagang gusto mo akong pakasalan, handa mo naman siguro harapin ang mga magulang ko, di ba? Hindi pala kasi nila alam na namamasukan akong tagabantay ng quintuplets. Gulat na napalingon sa kanya si Benjamin. Hindi nila alam? Oo, pero wag kang mag-alala. Gusto na din naman nila ako magkanobyo eh. Matutuwa mga yon. Magugustuhan ka na mga yon kaya wag kang mag-alala. So, after ko makuha ang loob ng mga magulang mo, pwede na tayo ikasal. Ilang anak ba ang nasa isip mo? We can have 3. Okay. Let's have 3 and raise the 8 children together. I love you so much. Mahal kita, Emilia. Ikaw lang. Sa araw-araw. Ngumiti si Emilia sa sinabi ni Benjamin at humigpit ang yakap niya dito. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang una at huling lalaking mamahalin ko. And yeah, we will raise those 8 children in the future. And we will come home to them. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating sabihin ang mga ito sa mga pamangkin mo. Kasi paniguradong matutuwa sila sa balita natin. Yes, they will. Sure akong magsiselebrate ang mga yon dahil ang magiging mommy nila ay ang babaeng gustong-gusto nila para sa akin. Mas lalong tumamis ang ngiti ni Emilia. Kaya hindi niya na napigilang tumingkayad para halikan ng labi ni Benjamin. At sa mga oras na yon, tila sila lang dalawa nasa paligid at wala nang iba pa. Nang maramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin, agad silang nagyakap ng mahigpit. Yakap na nagbibigay init sa isa't isa. Yakap na alam nilang gagawin nila habang sila'y mag-asawa. At ang init ng pagmamahalan na ibabahagi nila sa kanilang mga anak sa mga susunod na taon ng kanilang buhay. Wala nang mahihiling pa si Benjamin at Emilia dahil nahanap na nila ang habang buhay sa piling ng isa't isa. The end.
Thank